Kilat News Updates. Mga balita ngayon, Zaldico wala na sa kustodiya ng Czech Republic ayon sa DOJ. Mga lumang bomba natagpuan sa taxiway ng NAIA Complex. 84 na kapitan sa Batangas handang humarap sa Kongreso dahil sa umano'y naantalang 200,000 pesos na ayuda. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Inanunsyo ng Department of Justice o DOJ nitong Martes na wala na sa kustodiya ng Czech Republic ang dating mambabatas na si Zaldico matapos ang naging pagpupulong sa Czech officials sa Prague. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, ipinaalam ng Czech authorities na hindi na nila hawak si Ko. Sinabi rin niyang bagamat mabilis kumilos ang pamahalaan ng Pilipinas, limitado lamang ang magagawa nito dahil kailangan pa ring igalang ang batas at proseso ng bawat bansang sangko. Dagdag pa niya, bagamat hindi patiyak ang eksaktong lokasyon ni Ko, nakumpirma nilang nasa loob ito ng Schengen area. Patuloy naman umano ang pagtutok ng gobyerno upang matunton at maibalik sa Pilipinas si Ko na nahaharap sa kasong malversation kaugnay ng flood control scam. Narecover ng mga otoridad ang pinaghihinalaang mga dekada ng lumang bomba sa taxiway Juliet Extension ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA Complex. Ayon sa PNP, unang natagpuan ng Aviation Security Group, Explosives Ordnance Disposal at K9 Unit ang 6 na general purpose bomb na may tig 50 pounds, bandang 2:50 ng hapon noong linggo. Sa isinagawang pagsusuri, kinumpirmang hindi na aktibo o inert ang mga naturang bomba. Sa follow-up clearing operation, nadiskubre pa ang 4 na bombang mahigit 50 pounds ang bigat at 80 na bombang may tig 25 pounds. Tiniyak ng pulisya na lahat ng narecover na bomba ay wala ng banta ng pagsabog at dinala ang mga ito sa Aviation Security Unit Headquarters para sa dokumentasyon at safe keeping. Handang humarap sa Kongreso ang 84 na punong barangay mula Batangas upang linawin ang hindi paglalabas ng tig 200,000 pesos na ayuda para sa kanilang barangay sa ilalim ng programang Bawat Barangay Makikinabang noong Abril 24. Ayon sa mga kapitan, kumpleto ang kanilang isinumiteng requirements at wala silang natanggap na abisong huwag dumalo sa distribution ceremony. Ngunit hindi umano sila inimbitahan ng provincial capital kahit inaasahang present ang lahat ng barangay. Sinabi ni Taal ABC President Lamberto Marceliana at Nasugbu ABC President Emerlito Herrera na ipinaliwanag umano ni Board Member Fernando Rocafort na may issue ang capital sa Taal at Nasugbu. Mariin din nilang pinabulaanan ang pahayag na si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste ang pumigil sa kanila sa pagdalo. Nanawagan naman si Barangay Captain June Manimtim ng Congressional Inquiry upang mapatunayan na walang utos ang kongresista na huwag kunin ang ayuda. Samantala, inihayag ni Leviste na siya muna ang mag-aabono ng tig 200,000 pesos para sa bawat barangay habang hindi pa nailalabas ang tseke. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renz Zelenon, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.